Pero mapapansin nyo, every time na lalabas yung pangalan ni Martin Romualdez, babanat naman sa akin yung mga trolls niya, no? So, yung mga trolls naman niya, yun ang mga nagkakalat ng fake news eh. Of course, hindi sila mag-admit na troll sila ng Martin Romualdez, pero lahat ng bumabanat sa akin, tignan nyo, ang common denominator ng mga yan, hindi nila pinapangalanan si Martin Romualdez, tahimik sila sa pinakamalaking corruption scandal sa Pilipinas. Minsan yung iba pumupuri pa kay Martin Romualdez. So obviously, siya yung nasa likod niyan. Wala namang duda doon, no? So yung nakasama talaga doon is noong pinadala si President Duterte sa Hague. Kasi tignan mo yung survey noon, pagkatapos noon, bumaba yung ratings ni BBM, tumaas na naman yung ratings ni President Duterte. Ngayon, sinasabi lang, hindi ko pinagkampanya yung mga senador sa Visayas, Mindanao. Paano ko po silang dadalhin doon? Yung mga local candidates namin sa Visayas and Mindanao, ang nagsasabi sa akin, kung wag na kayong pumunta dito, galit ang tao, madadamay kami. So yung mga kandidato naming mayor, kandidato naming iba congressman, kandidato naming governor, ang nagsasabi sa Visayas and Mindanao, wag na kami pumunta doon kasi madadamay sila. So paano ko naman dadalhin yung mga kandidato doon kung wala namang gustong tumanggap doon sa amin? I am not protecting the president. I am just, kinikwento ko lang, ano yung based, na alam ko based doon sa personal knowledge. Pero last week, di ba, what did I say? I said, I'm disappointed, I'm frustrated, na wala pa rin na kukulong na big fish ngayon, di ba? O baka dapat big crocodile, baka mamaya mali lang yung tawag natin, di ba? So, hindi naman ako nagsasabi ng hindi totoo eh. 'Di ba? Kaya nga doon parang inusukan si Yusek Claire, 'di ba? Nung sinabi kong I'm frustrated, I'm disappointed with the administration kasi walang nangyayari sa investigasyon. So doon ngayon, mas nagulat ako dito doon sa sinasabi ni EB na nag-request yung AMLAC director na mailipat, di ba? Sa Bangko Sentral. Bangko Sentral. Hindi ko alam, I mean, likotan na natin isip natin, di ba? Hindi naman siguro kasalanan malikot ang isip, di ba? Wala kayong connection to doon sa impeachment ni VP Sara. VP Sara. Naniniwala ka ba na mismong mga kaalyado ng Marcos administration ang pasimuno o gumagawa o nagpa-practice ng fake news? Yung pasimuno nito, yun ang, okay, I'll be very open. Yung pasimuno nito, kaya masama yung loob ko, dating Deputy Secretary General ng House, nung panahon ni Martin Romualdez, tapos ngayon, doon ko nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Yung mismong nasa likod nito. Ito ba si Sofronio, ano? Yun, tumpak. Tumpak ka, EB. Tamo, kahit ikaw, hindi tayo nag-uusap privately, ni wala akong cellphone mo. Alam mo kung sino nasa likod, di ba? EB, di ba? Siya yung puppet master. Di ba? Si Ponyong. Ponyo. Diba? Ang galing. Ang ganda ng bahay niyan, Pong. Ang ganda ng bahay niya. May pool pa. May infinity pool. Hindi lang bahay. Tingnan mo naman ang lifestyle niyan. Yan ang puppet master. Yan ang puppet master. So yun ang nagpapatunay. Yung puppet master, yung nagpapatakbo sa lahat ng trolls na yan, yung contact ng lahat ng mga vlogger na yan, ay mismong in-employ doon sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Uy, kumusta Marlon? Nag-mall ka? Maraming tao sa Nag-mall mall. ako. Sabihin ko na to be particular Ay, wag mo SM na. Aura. SM Aura pa. Walang tao. May tao, may graduation. Hindi ko alam kung anong school yun. Congratulations po sa mga graduate and higit sa lahat sa mga magulang na nakapagpatapos ng pag-aaral na kanilang anak.
Ang kapansin-pansin pa, walang tao. Kung meron man, bibihira yung makikita mo mga may dalang mga pinamili. Tapos, alam mo pa ano yung nakakalungkot. Nadaanan ko yung Marks and Spencer pa. Totoo ang balita na talagang pasara na sila. Wala nang laman, tapos meron na lang sila talagang ilang pirasong pang, alam mo yun, yung pan-sale nila o loud sale na wala na. They actually announced na magko-close ang lahat Yes. ng stores nila sa Pilipinas. And that is very sad, no? Because I'm very sure na hindi naman yung brand na MS ang mawawala sa buong mundo. They were only very specific na magsasara sila ng stores dito sa ating bansa. No? Pull out talaga sila. And I think that's also saying of what the ease of business, of doing business in the country is really about. Is it really easy to do business in the Philippines right now? Or wala naglalabasan lahat nagpupuntahan sa karatig na bansa. And yung Pam, yung pagsasara ng Marks and Spencer, para maging malinaw lang lahat, na balita to, in-announce nila to bago pa sumiklab, bago pa nangyari yung nagaganap na digmaan ngayon sa Middle East. Ibig sabihin talagang epekto ito ng bulok na pamamahala ng Marcos administration. Pero ito meron tayong kaibigan na muling magbabalik at merong at hihingin din natin, Marlon and Kuyang EB, ang wisdom naman ni Congressman Toby Tiangco pagdating naman sa ekonomiya at kung ano ang nagiging status ng ating bansa. But of course, there are also issues na kailangan niyang i-clarify dahil ito ba kasalanan siguro ni Marlon ito? Kasalanan ko Marlon Kasi right after sumampa ni Congressman Toby Tiangco dito sa ating sa ating programa para bang inulan ng batikos. Kailangan mong humingi ng public apology, Marlon. Nagkataon lang to, Pam, kasi bago pa naman sumampa talaga sa atin, naging very vocal. Alam naman natin ang isang congressman, Tommy Tobias. Si Tommy yung anak. Si Toby Tiangco. Alam naman natin na very vocal din siya sa nalalaman niya. Pag sinasabi niya, pag yung tingin niya yun ang tama, paglalaban niya, at mulat-mulat, although sinabi naman niya, matagal na kami magkaibigan, magkakilala ni Congressman Tobias. Ni Congressman Tiangco. Di ba yan? Lumilipad ako. Matagal na magkaibigan, magkakilala. And mula pa lang nung nakilala ko siya way back 2013, tama? Alam na natin yung kanyang prinsipyo. Hanggang sumalang lalo siya nung impeachment trial bilang testigo nung ini-impeach naman si Chief Justice Renato Corona. Marlon, wag ka sa aming magpaliwanag. Agad-agad, eto na, Navotas Lone District Representative, Congressman Toby Tiangco. Hello, sir. Maraming salamat. Hi, Pam, BM, and of course, Marlon. Hi, Tom. Nandiyan po si EB. EB. Oo. Yeah, EB. Sorry, EB. Yan. Hello po. Mayong hapon, Kong Toby. Yes, EB, yes. Kung Toby, naririnig nyo kami sa background. Kailangan ba naming mapilit ang kaibigan namin si Marlon na mag-apologize sa'yo? Okay lang, no problem. Wala naman problema sa akin yan. Nakahanda naman ako dyan Pero mapapansin nyo, every time na lalabas yung pangalan ni Martin Romualdez, babanat naman sa akin yung mga trolls niya, no? So, yung mga trolls naman niya, yun ang mga nagkakalat ng fake news Of course, hindi sila mag-admit na troll sila ng Martin Romualdez, pero lahat ng bumabanat sa akin, tignan nyo, ang common denominator ng mga yan, hindi nila pinapangalanan si Martin Romualdez, tahimik sila sa pinakamalaking corruption scandal sa Pilipinas. Minsan yung iba pumupuri pa kay Martin Romualdez. So, obviously, siya yung nasa likod niyan. Wala namang duda doon, no? So, okay lang yan sa akin. Wala naman tayong tinatago So okay lang, walang problema sa akin. Kung Toby, why does it seem na you're against all odds? Bakit ikaw lang yung may matapang na boses na pangalanan ng isang Martin Romualdez sa lahat ng nangyayari ngayon? Hindi, it's not because of him, but yun na nga, yung sinabi ni Marlon, no? Nung ako nagtestigo ako for Chief Justice Corona, mag-isa lang rin ako noon
At noon walang gustong maniwala na hindi alam ng mga congressman, walang gustong maniwala na hindi pinabasa yung complaint. Siyempre, ang alam mo naman parang puyog. Mas marami sila sa Kongreso, may numero sila. So, pero ang akin naman, ang paniniwala lagi is yung katotohanan, lalabas at lalabas, di ba? Imagine, that time, sinabi ko na may pabuya doon sa mga pumirma. Walang gusto maniwala. Ano lumabas? Later on, lumabas mismo sa bibig nila, nung hindi na nila mapagpaliwanag yung mga extra na binigay nila, ano lumabas? Dinagyan na lang nila ng pangalan, Development Assistance Program or DAP. Pero lumabas din naman yung totoo di ba? I mean, so hindi talaga ako natatakot kasi katotohanan yun, ano ang magagawa ko. At kaya naman siguro hindi ko kailangan ng kakampi kasi totoo yung sinasabi ko. Siyempre, kung hindi totoo yung sasabihin mo, kailangan marami kayo para lumakas ang loob niyo sabihin kung ano yung gusto niyong kwento. Alam mo, Kong Toby, marami tayong ilan sa mga top issues na lumabas right after you were in our program the other day, no, or last week po. Pwede pong i-flash namin dito at isa-isahin ninyong masagot? Yes, of course. Walang problema sa akin. Walang problema. The first issue po, it is said na DDS ka. Campaign manager ka ni BBM last year for 2025 Alyansa. Pero pinatalo mo ang mga senador niya by not campaigning in Visayas and Mindanao. Isa pong controversial na lawyer ang nagsabi nito. Ano po ang inyong dyan? Sagot. Okay, number one, sabi ko nga, hindi po ako DDS. Kung saan ang tama. Kung tama naman si BBM, sinasabi ko naman tama siya. Kung tama naman si Sara, sabihin kong tama siya. Pero ang hirap ng mindset na porket pag pinuna mo yung gobyerno, ang isip ka agad nila, kalaban ka. Di ba? Hindi naman yung tao ang pinupuna ko, yung nangyayari, yung ginagawa, yun naman ang pinupuna ko. So, hindi po ako DDS. Okay. Pangalawa, yung sinasabi ng pinatalo ko. Hindi ko pinatalo. Ang nagpatalo nun, yung nag-isip ng impeachment noong February 5. Di ba? February 5, last day namin ng session. Tapos mahaba ang break nun kasi mag-e-election, di ba? June 2 ang balik namin. So, ibig sabihin, pagkatapos na ng eleksyon, tsaka kami babalik. Di ba? So, bakit nila pinilit yung impeachment noong February 5? Kasi nga, inuulit ko, kasi nga, binenta nila na yung proyekto, natanggap nila yung 20% kickback nila, sinisingil na ngayon sila ng mga pinagbentahan nila. Ang nangyayari nun, hinold ni Presidente BBM lahat ng insertion, hindi pinarelease, so namomroblema sila. So, ginamit nila yon pang bargain. Siguro sinubukan nila. Sabi nila, ito ang paraan para mailabas natin, pa-impeach natin, tapos sabihin natin sa Presidente, pinangako natin ito sa mga congressman. Napatunayan na kung tama niyan. March 25, kinausap ako ni Congressman J.J. Suarez sa Manila Golf. Gabi, tinawagan ako. Sabi niya, paano itong mga projects na in FLR, may namuhunan na dito. Sabi ko, problema niyo yan kung may namuhunan na dyan. Tapos hindi siya nakalusot. Sabi niya, paano to? Napangako na to sa mga pumirma sa impeachment. Sabi ko, hindi ko alam yan kasi hindi ako pumirma. Tanungin ko si Presidente. Tinanong ko si Presidente, Sir, pinapa-release po to kasi pinangako daw nila yan. Sabi niya sa akin, ni Presidente BBM, Toby, walang usapang ganyan. Hindi kasama yan. So, anong ibig sabihin nun? Humahanap lang sila ng paraan para ma-release yung mga proyektong binenta nila na natanggap nila yung 20%. Yung 20% na bentahan, hindi ko naman gawa-gawa yan eh. Di ba, nung Marso, nung sinasabi ko yan, walang gusto maniwala. Okay? Ngayon, noong lumabas na si Bryce Hernandez, si Engineer Alcantara, si Yusek Bernardo, isa lang sinasabi, di ba, nagbebentahan ng proyekto. Lumabas si Saldigo, inamin niya, ang sinasabi lang niya, walang natirang pera sa kanya. Pero doon sa bentahan, wala na tayong pagtatalunan doon. So sila yung nag-cause ng patalo. Pangalawa, ang nakasama talaga doon, whether we like it or not, and I'm not saying this because DDS ito,
Fact ito. Fact. Mag-check kayo ng mga survey. Okay? Yung nakasama talaga doon is noong pinadala si President Duterte sa Hague. Kasi tignan mo yung survey noon, pagkatapos noon, bumaba yung ratings ni BBM, tumaas na naman yung ratings ni President Duterte. Ngayon, sinasabi lang, hindi ko pinagkampanya yung mga senador sa Visayas, Mindanao. Paano ko po silang dadalhin doon? Yung mga local candidates namin sa Visayas and Mindanao ang nagsasabi sa akin kung wag na kayong pumunta dito, galit ang tao, madadamay kami. So yung mga kandidato naming mayor, kandidato naming iba congressman, kandidato naming governor, ang nagsasabi sa Visayas and Mindanao, wag na kami pumunta doon kasi madadamay sila. So paano ko naman dadalhin yung mga kandidato doon kung wala namang gustong tumanggap doon sa amin? At tingnan nyo, yung latest Pulse Asia survey, ilang percent si Sara sa Mindanao? 90%. Di ba? Ano magagawa ko? Hindi naman kasalanan kung bakit naging 90% si Sara doon sa Mindanao, di ba? So yun, wala yung mga local candidates namin, ayaw kami papuntahin doon. Ang sabi, kung papuntahin mo lang yung mga kandidato dito, isa-isa na lang silang pumunta. Pero wag grupo na bilang alyansa kasi talagang galit sila sa lahat ng alyansa dito sa Visayas at Mindanao. So paano? Toby, Ibig sabihin ko, kung natuloy yung meron kayong campaign rally nung midterm elections, tapos dinala mo yung mga kandidato nyo ron sama-sama, ano inaasahan nyo, ano information ang nakarating sa'yo na posibleng mangyari? Kaya umiwas kayo magkaroon ng kampanya na sabay-sabay. Hindi, sinasabi nga ng local candidates namin doon, wag kayong pumunta dito, madadamay kami. Pati sa amin magagalit yung tao. So paano ko naman dadalhin yung mga kandidato doon, di ba? Kaya nga kung Toby, candidates namin. kaya nga kung Toby dito sa Cebu, no? Cebuano ako, no? Ayan, Ibi. Parang Ikaw, parang hindi nakinig si Gwen Garcia, no? Kasi 3 beses binalik-balikan ni BBM prior to the election. Ngayon, natalo si Gwen Garcia. Hindi, pero Ibi, tingnan mo ha. Diyan, buti tinanong mo sa akin yung Cebu. Cebu, meron kami dapat grand rally Cebu City. Yeah. Anong recommendation sa amin? Ang recommendation namin, suroy-suroy, di ba? Alam mo yung, di ba? Kaya ang ginawa namin, suroy-suroy. Ha? Dumanhog, 17 towns, marathon. Di ba? Unti-unti lang kami pumupunta sa 17 towns. Oh. Yeah. Pero natalo pa rin si Gwen, di ba? Oh, pati yung mga kandidato namin. So, hindi ko naman kasalanan yun. Paano ko naman magiging kasalanan yun? Alam mo, Marlon, kung ako yung nagkaroon ng kasalanan, aaminin ko, ano ba naman, hindi naman ako perfecto, di ba? Hindi ko naman sinasabing ano. Tapos, pangalawa, alam mo yung campaign manager, hindi ko naman hiningi yan eh. Sinabihan lang ako, out of respect to the president, hindi naman ako makatanggi, di ba? So, yan. Thank you for asking that para mabigyan ako ng pagkakataon na liwanagin itong bagay nito. Tignan na lang din yung survey, no? Biglang nung pinapadala si President Duterte sa Hague, biglang tumaas na naman yung kay President Duterte, bumaba na naman yung kay BBM. Paano naman mag-endorse si BBM ng kandidato kung pati siya humina na rin? At yung mga local candidates namin, ayaw na din, di ba? Okay. Ito kung Toby. Yes. Thank you. Coming from the same controversial personality, ang pangalawa is, according to PCIJ, Navotas is in the top 5 districts in 2026 that got the biggest increase in the budget, from 362 million to 1.5 billion dahil maingay si Toby Tiang. And then, thank you for asking. Paano ba mag-share screen dito sa ano? Wala tayo Screen Huwag dito. ako tanungin mo, Kong. Init ulo mo. Sige, Ano na lang. Ganito na lang. Okay. Para mas maintindihan. Ang budget ng bawat isang congressional district, pag tinotal mo lahat ng
congressional district at dinivide mo by the number of congressional districts, ang average na budget ng isang distrito is about 1.8 billion pesos. Average yan. Average, no? Lahat na yan, Kong, or sa DPWH lang? Hindi, DPWH lang. So, DPWH. ibig sabihin, more or less, 1.8 ang average. Kasi may distrito na over 2 billion, may distrito na, let's say, 1.4. So, pag in-average mo yan, 1.8 yan. No? Okay. Meron tinatawag sa DPWH, kung natatandaan nyo, may tinatawag dyan na NEP restored. Okay? Ano yung tawag sa NEP restored? Actually, dapat hindi NEP restored ang tawag yan, dapat NEP minimum. Yung NEP restored, yan ang based doon sa formula ng DPWH. Yan ang dapat na assured na minimum sa inyong distrito for every year. Starting 2023, 2024, 2025, 2026, etc. No? So yan yung minimum para sa iyong distrito. Minimum ha, pwede kang tumaas, pero hindi ka pwedeng bumaba doon. Okay. Ngayon, ang nangyari, noong pinasa yung NEP restored ng NEP ng nabotas for 2026, nung dumating si Sec Vince, ang naging sa nabotas lang is 362 million. Okay? So kulang siya ng 1,048 million. Siyempre, bilang kinatawan ng mga tiga-nabotas, pinaliwanag ko kay Sec Vince, bakit nabawasan? Ay sabi niya, hindi, i-request mo. Kay Sec Vince to ko request, hindi doon sa ano. Sabi niya, i-request mo, hindi dapat ganyan. So, out of the 1,048 million na kulang, ang binalik lang nga is yung 748 million. Okay? Saya, yung 362 plus 748, naging 1.16 billion. So kung titignan mo sa tamang pananaw at hindi mo lalagyan ng mali siya, kulang pa nga yan kasi ang dapat na minimum ng nabotas for infrastructure is 1,410 million pesos. So ibig sabihin, kulang pa kami doon sa dapat natanggap ng nabotas, kulang pa ng 294 million pesos, di ba? Hindi naman pwedeng kung ang dapat sa nabotas ay 1.4 billion at 362 lang ang nailagay ng DPWH. Alangan naman tumahimik ako. Sino bang maapektuhan? Yung mga kababayan ko. Ang mahalaga ay kahit anong proyekto dinadala sa nabotas, walang kalokohan sa mga proyekto, di ba? Ang problema, Walang ghost project, Kong. Walang ghost projects, walang kahit substandard. Walang substandard. Okay? Ngayon, dadagdag ko na. Nung lumabas yung top 15 contractors ni Presidente, di ba? Yes. Nag-check ako sa nabotas. O meron ba nitong mga contractors na to? Meron. Pero noon ko lang nalaman. Kasi hindi naman ako nakikialam sa bidding. So first time nga ako nagtanong sa district engineer. So ginawa ko, pina-inspection ko sa City Engineering Office ng nabotas yung mga proyekto. Okay lahat. Walang problema. So yun, mas mabuti tinatanong yun sa akin. Kasi alam mo naman yung mga, ayan yung abogado na yan, tingnan mo, never niya binati ko si Martin Romualdez. Bulag siya doon sa corruption na nangyayari. Tama, kasi Kong, no, Pam at Marlon, just for context, no, para lang din maano itong si Kong Toby. There is a district, the 7th district in Cebu. 7th district, one of the least populous district. Pero it got 32 billion worth of DPWH projects between 2023 and 2025. Ang Lone District ng Mandawi, kung saan kontrolado ito ng bilas ni Martin Romualdez, got around 18 billion of flood control projects. Tama po. Tama kayo. So, bakit hindi yan ang tinatanong na itong abogado na ito, di ba? What I'm Siyempre, saying, tayo naman, di ba? You cannot bite the hand that feeds you. Huwag mong kakatin yung kamay na nagpapakain sa'yo o nagsusubo sa'yo. Di ba? So, I mean,
ano magagawa natin, di ba? Tsaka ang problema dito sa ibang ito, sa iba sa mga to, dahil lang sa nagsasabi ako ng totoo, hindi na siguro matanggap yung katotohanan, di ba? Hindi na siguro matanggap na tinatamaan yung boss nila. At hindi ko alam kung anong payment dito kung per post, per banat, per Or monthly. ha? Baka Or monthly. Hindi siguro monthly. Ang duda ko dyan, may monthly retainer, pero every post, meron yan. Kaya nga sila, sa tingin ko, tuwan-tuwa sila pag may nag-interview sa akin kasi masasaktan yung boss nila, utusan silang bumanat, o de. Kita na naman sila. Performance bonus. Dahil special ops ka, Kong. Kong, dahil Oo, special ops. performance. Kaya dapat magpasalamat sila sa inyo, sa mga nag-interview sa akin, di ba? Napukulot kami, Kong. Hindi sila kikita. Ibig sabihin, after this interview, meron na naman pong kikita. Dahil Of meron course. na naman. Kaya nga tuwan-tuwa sila Tuwan-tuwa sila Di ba? Okay. Actually, Kong Toby, dito sa statement na yan, pinutol ko lang. Parang Because lang yan Teka ha, Pam. Parang Okay. sa Congress lang yan Di ba? Parang sa Congress lang yan. Pag may impeachment, masaya. Pag walang impeachment, malungkot. Matamlay. Matamlay. Di ba? Pag may impeachment, may kumikita. Pag walang impeachment, wala. Sweldoan na kayo. Tsaka hindi lang specific to dito sa administrasyon na to. I mean, Yeah. tagal ko na sa Congress Siyempre, di ba? Minsan nga alam niyo, minsan dati sa Congress, yung kakampi ng administrasyon, ang nagsasabi doon sa kalaban ng administrasyon, mag-file naman kayo ng impeachment. Kasi hindi na kami pinapansin ng mga kakampi namin sa administrasyon. Yun. So we will get there later yung issue ng impeachment dahil naganap na nga yung hearing kahapon. We want your wisdom on certain things. But to finish this, Kong Toby, meron pong kasunod kasi yan, yung dahil maingay ka. Effective tumahol, pero effective ba ang flood control sa Navotas? Yun po ang ano niyan. Okay. Effective ba yung flood control sa Navotas? Tanungin na lang niya yung mga Navotenyo, di ba? Kasi ang sinisisi nila sa akin, nung isang beses, nasira yung navigational gate kasi binangga ng barko, na naayos naman. So, pati yung mga, pag nasira yung flood control, dahil binangga ng barko at bumaha nun, sinisisi nila sa akin, di ba? So, kung effective, tanungin na lang nyo yung mga Navotenyo. Tapos tinatanong nila bakit yearly daw may flood control projects yung Navotas. Kasi kami nga yung below sea level. Yun. Sabi nila bakit matagal matapos? Matagal matapos kasi from my political career in 2001 hanggang 2022 ko lang naging kakampi ng administrasyon. Alam naman natin ang political reality, kapag hindi ka kakampi ng administrasyon, kawawa yung distrito mo kasi hindi ka nakakakuha ng malaking mga proyekto. Whether we like it or not, ganyan ang politika di ba? Kaya nga maganda rin yung binabatikos nila yung DPWH na nagkaroon ng NEP restored. At least alam mo yung minimum mo. Dati pag kakalaban ka ng administrasyon, wala na madadalang proyekto. Ang siguro ang problema lang sa akin, aaminin ko, minsan, hindi naman minsan, talagang mas importante sa akin yung prinsipyo. Hindi ko ipagpapalit yung prinsipyo ko para sa proyekto. Yun. Siguro yun yung problema sa akin. Pero kung Toby, ng flood control projects, pero hindi nabibigyan ng buong, hindi nabibigay ng buo. Palaging partial. Ano magagawa ko? Hindi naman ako nakakalapit noon sa ibang mga administrasyon. meron ding ibang criticisms na directed to you kung Toby na you are protecting Bongbong Marcos, the president. Si Martin Romualdez lang daw yung nilalaglag or tinitira mo daw because you are protecting the president. Ano ho ba yung for all? Tama. Ibig gusto ko itanong nyo lahat ito sa akin I am not protecting the president. I am just, kinikwento ko lang, ano yung based
na alam ko based doon sa personal knowledge. Pero last week, di ba, what did I say? I said, I'm disappointed, I'm frustrated, na wala pa rin na kukulong na big fish ngayon, di ba? O baka dapat big crocodile, baka mamaya mali lang yung tawag natin, di ba? So, hindi naman ako nagsasabi ng hindi totoo eh. 'Di ba? Kaya nga doon parang inusukan si Yusek Claire, 'di ba? Nung sinabi kong I'm frustrated, I'm disappointed with the administration kasi walang nangyayari sa investigasyon. So doon siya parang hindi ko alam ano bang tawag nito, parang doon siya galit na galit. Okay? Tapos nung sinabi ko na sa susunod na administrasyon, kung si Sara ang maging presidente, siguradong mapapanagot yan, galit lalong nagalit. EB, ang problema kasi sa kanila, siguro hindi hindi mahilig makipagkwentuhan sa kanto o kung saan-saan. Eh ako, ang hilig ko mag-ikot, makipagkwentuhan. Nagsisinungaling ba ako pag sinabi ko na ang sabi ng mga nakakausap ko, kung mukhang wala na mangyayari dyan sa flood control na yan, walang mapapanagot, mukhang wala na. Huwag na tayong umasa, doon lang tayong umasa sa susunod na administrasyon. Kasi kayong tatlo magsabi, hindi ba yan yung sinasabi ng tao? Dati galit na galit. Ngayon, sabi na bakit hindi nagalit? Nalimutan ba? Hindi nalimutan. Paano naman malilimutan yung pinakamalaking nakawan sa history? Sumuko na, nag-give up, nawalan ng pag-asa, at umaasa lang sila na sa susunod na administrasyon, kung hindi kakampi ng administrasyon ngayon, yung mananalo, doon sila mapapanagot. Kasi di ba, kung hindi pa panagutin ng administrasyon ngayon at hindi sila mapanagot sa kasalukuyang administrasyon, aasahan ba natin na yung i-endorsong kandidato ng administrasyon ang magpapanagot sa kanila? Definitely hindi. So, ang sinasabi nila, ang magpapanagot dyan ay yung kalaban ng administrasyon. So, sino yung kalaban ng administrasyon? Si Sara. Bakit sila galit doon sa sinabi ko? Sentimiento ng tao at common sense. Di ba? Bakit sila galit na galit? Tapos papangalanan nila akong DDS porket sinabi ko yan? Eh yung mga tao na nagkukwento niyan, wala naman silang pakialam sa politika. Ang gusto lang nila, mamuhay ng maayos, hindi mahirapan sa buhay, nakikita nila na dagdag sa pahirap nila yung pagnakaw ng politiko na na-frustrate sila na hindi pinapanagot. Anong kasinungalingan dun sa sinabi ko? And speaking of Sara Duterte, Kong Toby, let's bring you to her administration. For our next fake news na kailangan ninyong sagutin, panatag na makukuha mo daw ang majority vote para maging House Speaker under the Duterte administration. Hindi. Alam mo, nung natanggal si Martin Romualdez, bumalik na naman yung usapan na sa akin. May mga kumausap sa akin kung willing akong maging speaker. Pero di ba dun sa mga interviews na yun, sinasabi ko hindi ko tatanggapin yan. Hindi ko tatanggapin yan. Noon, kasi ayoko sabihin na ginawa ko lang to dahil gusto kong maging speaker. Number 1. Number 2, hindi nga ako malapit kay Bibi Sara. Paano namang akong mapipili niya? Ang daming mas malalapit doon. Di ba? When you say hindi mo kayo malapit, do you know her and does she know you? No, the reason I met her is because siya yung naging vice president candidate ni BBM. Yun lang yung dahilan kung bakit kami nagkakilala. So, anong sinasabi nila tungkol sa bagay niya? And I will be very open, no? There are some things, for example, West Philippine Sea, yung mga pronouncements ni VP Sara, wag naman siya magagalit o wag naman magagalit yung mga supporters ni VP Sara, at yung pananaw ko doon, yung approach, hindi magkatugma, di ba? I mean, hindi kami totally agree doon sa bagay na yun. So, kaya hindi ako pwedeng maging sinasabi ng DDS. Pero kung anong tama, doon ako. Yun lang naman ang akin eh. Yeah, ang problema kasi sa playbook ng admin ngayon,
o particular na ng kampo ni Martin Romualdez, kapag ka may isang personalidad na hayagan yung pagbatikos at hayagan yung pagsasabi ng katotohanan, hindi nila sinasagot yun ng kanilang reply o tugon kung gaano ba katotoo yung akusasyon. Ang nangyayari, sinasagot nila ito sa pamagitan ng paglalabas ng fake news at binabago nila yung naratibo. Katulad ng mga naunang sinabi mo patungkol kay BP Sara. Pero ano ang sinagot nila? Anong ginawa ng mga pakawala nila? Sinisiraan ka. Hindi, tama yun. Tsaka hindi lang yun, Marlon. Sa tingin ko, nagsama na yung mga may ayaw kay Sara, tsaka yung may ayaw o yung takot na magbulag-bulagan na lang sila dito sa flood control scam kasi iniisip nila nakikinabang si Sara pag pinag-uusapan yung flood control scam. May mga nagsabi sa akin yan na kinakausap ako, nakakampi ng administrasyon, tigilan mo na yung flood control scam kasi nakikinabang si Sara. Sabi ko, anong klaseng pag-iisip nyo? Magbubulag-bulagan tayo sa nakawan dahil lang Nagbe-benefit. may magbe-benefit. First of all, sabi ko, I don't think nagbe-benefit siya sa issue na to. No? Number two, hindi naman importante kung sino nagbe-benefit eh. Importante, may nakawan, alam natin yan. Number three, if ever nagbe-benefit siya, if ever, is because wala kayong napapakulong. Di ba? Eh, sinabi nyo, may papakulong kayo, wala kayong napapakulong. Siyempre, ma-frustrate yung tao. Di ba? Kung na-frustrate yung tao, baka nga na kung na-frustrate yung tao sa inyo, hahanap sila ng ibang kikilingan. Isa lang naman si Sara doon sa pwede nilang kilingan, hindi naman automatic. Pero, nadidisatisfy muna sila sa inyo, kaya sila humahanap ng ibang kikilingan. So, dapat tignan nyo kung ano yung root ng problem, hindi yung resulta nung hindi nyo na-resolve ang problema. Diba? Eh, yun ang problema eh. Pag sinasabi ko yan, hirap naman silang tanggapin, nagagalit naman sila. Eh, paano naman ma-resolve yung problema kung ayaw mo namang tanggapin muna na yun ang problema? Diba? Kaya, Kung kanina binanggit mo na bumagsak ang ratings ni PBBM nung binatali ang impeachment kay BP Sara noong February at higit lalo bumagsak ang ratings ni PBBM nung pinaaresto si PRRD. Ngayon, Yes. sa gitna ng krisis, sa gitna ng silangan at sa gitna ng anomalya sa flood control, ang inuuna ngayon ng Kongreso ay yung panibagong impeachment kay BP Sara. Sa tingin mo ba, kung matagal ka na sa politika, matagal ka na naging kongresista, sa tingin mo ba itong ginagawa ngayon ng Kongreso lalong maapektuhan na pababa uli ang ratings ng Presidente Bongbong Marcos? Hindi, okay. First, Marlon, hindi ko, sinasabi ko lang yan kasi yan yung sinasabi ng Pulse Asia survey. So, Yes. hindi ko invento yan na ganyan yung nangyari. Yan ang sabi ng Pulse Asia na talagang sumadsad at tumaas naman yung kay Sara noong pinadala doon sa Hague, no? Ngayon, okay. Ngayon, tinatanong mo, what will happen kung ituloy yung impeachment proceedings habang naghihirap yung ating mga kababayan? Yun yung kaba ko. Whether it will happen or not, I'm not sure. Kaya nga, ang sabi ko, di ba last interview nyo, sinabi ko na sa inyo, hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo, yung House resolution na final ko, na madaliin na lang, tapos, para madaliin, para mapagtugunan ng pansin yung problema sa Middle East, di ba? Total, sabi naman nila, Marlon, madami silang ebidensya. Kompleto sila ng ebidensya. Ano pa magpapatagal nun kung kompleto na kayo sa ebidensya? Bakit pa papatagalin? Diba? Tama. At saka may naririnig din ako kahapon na Kong Toby, no? I don't know kung if you're privy to this information. Mayroong medyo marami-rami na rin daw na mga kaalyado ni former Speaker Martin Romualdez
na ayaw na raw na pumirma at mag-endorse ng impeachment against the Vice President sa 20th Congress na ito. Mukhang si Congressman Sandro Marcos na lang daw ang nagpupush dyan. Ano bang naririnig mo at namamarites mo dun sa Kamara? Alam mo, EB, to be very frank, no? Number one, hindi ako nakikipagmaritesan pagdating sa bagay na ganyan. Kasi it doesn't matter to me. Kahit mag-isa lang ako doon sa stand ko para bumoto ng kahit anong bagay, hindi ako ma-impluwensyahan. Ay, dito ka na kasi mas madami. O ganun. Hindi ako ma-impluwensyahan. Basta tama yung pinaglalaban ko, number one. Number two, EB, kaya hindi ko masagot yan. Alam mo naman doon sa Congress, alam naman ni Marlon to. Iba yung sinasabi pag nakaharap, iba yung sinasabi pag talikod, di ba? I mean, pangatlo, iniintindi ko naman yung mga kasamahan ko na kaya iba yung sinasabi nila pag kaharap, iba rin pag natalikod, is because may political reality. Di ba? Ang political reality dyan is pwedeng gipitin sila sa pondo at pwede namang bigyan sila ng premyo. So yan ang mga realities eh. So hindi ko inaasahan yung mga bagay na yan hanggat di nagkakabotohan eh. Kasi pwedeng bumaliktad eh. Di ba? Realidad yan eh. I mean, wag naman magagalit yung mga kasamahan ko sa Kongreso, bato-bato sa langit, tamaan, wag mo magalit. Ang dami magagalit sa iyo niyan, Kong. Bakit? Ang daming tinatamaan eh. Hindi, pero minsan, alam mo, EB, minsan, ang pinakamaraming nagagalit eh pag nagsasabi ka ng katotohanan, kasi masakit minsan yung katotohanan at ang hirap tanggapin minsan nung katotohanan. Pero, kayong tatlo, nagsisinungaling ba ako pag sinabi kong pwedeng masway ang isang desisyon base sa ibibigay na pabuya o base sa tatanggalin na mga serbisyo sa iyong mga kababayan? Di ba pag tinanggal yung serbisyo sa iyong mga kababayan, ang perception ng iyong mga kababayan is hindi mo sila napagsilbihan ng maayos. Pero may mas matindi pa na stick dyan, Kong Toby. Yung kakasuhan ka. Yung kakasuhan daw yung mga congressman na may ikakaso. Hindi, yun lang nga. Yun ang pwede nilang gamitin, di ba? Dati ang ingay-ingay, ang daming contractors, di ba? Kung ngayon, wala kahit isang na kasuhan. Totoo yan. Pwedeng, again, ha? O, magagalit. Sigurado ko magagalit na naman si Claire sa akin. Sasabihin niya sa akin na kampi ako kay Kaya siya siguro hindi nabasa yung Bible chat nila na may crisis na. O siguro hindi siya na-update doon sa presyo ng crudo na 130 pesos na. Sa kanya, ay, walang crisis. Di ba? Paano walang crisis? Nagdoble presyo ng crudo. Walang crisis, di ba? Kasi busy siya nakamonitor sa'yo ko. Ano po? Busy siyang nakamonitor sa'yo. Binabantayan yung mga sinasabi mo. Okay, sige. Sasagutin ko yan mamaya. Okay. Hindi, doon muna tayo kay EB. Ano yung sabi mo? Pwedeng gamitin na panakot. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Kaya ang tanong, yung bang mga kasama natin sa Kongreso na contractor na hindi pa napapangalanan, syempre, yun talagang vulnerable yun. At aminin man natin o hindi, takot sila kung sino ang magiging susunod na presidente na kalaban ng Malacanang, takot na takot sila doon. Di ba? Tama. Agree. Ayun, doon sa na pinagtutuunan ako ng pansin, alam mo, hindi ko alam, hindi naman siya makikinig ng advice. Dapat kasi, kung ano talaga yung totoong sitwasyon, sabihin niya. Ang trabaho niya dyan is hindi para sumipsip sa boss niya. Di ba? Yun. Balik ko lang, nabanggit ni Kuya EB yung kasuhan mo. Sa tingin mo, personal mo itong pananaw ko, makatarungan ba yung ginawang 2 beses na pagsuspindi kay Congressman Kiko Barsaga?
At Okay. nauna siyang sinuspinde kumpara doon sa mga contractors. Hmm. Hindi, okay. Yung kay Kiko, yung first time, both times, hindi naman ako nag-participate. Pero yung second na lang tayo. Ang sabi ko lang kay Kiko noon, hindi ko alam kung na personally nasabi ko sa kanya, or sa isang interview yata, tinanong ako kung ano stand ko doon. Sabi ko, ang hindi ko lang nagustuhan doon, at I think he should have apologized, is yun doon sa namatay naming colleague, di ba? Sana naman, wala na yun di ba? Yun lang yung stand ko doon, na doon medyo nagkamali siya. Pero sa ibang bagay, para sa akin, yung first, hindi ako pabor doon sa first Kaya nga di ako bumoto Because para sa akin, all of this is freedom of speech, di ba? Para sa akin, freedom of speech yun Doon sa first, kaya hindi ako bumoto Yung sa second, hindi naman ako naka-attend nung araw na yon. Pero yun lang ang punto ko na sana hindi niya nabanggit yun o kung nabanggit niya, dapat nag-apologize na lang siya bilang respeto sa yumao. Right. Kiko, alam mo si Kiko, I like talking to him kasi very open siya Dire-diretso yun, hindi nag-filter yun kung ano yung maisip niya, yun ang sasabihin niya So para sa akin, parang censorship naman yung sinuspindi siya nung unang beses. Kung you spoke about May advice mo, Kong, sa isang neophyte congressman na katulad ni Congressman Kiko Barsaga? Wala akong ma-advise kasi nung first term ko, mas ano lang si Kiko mas iba lang yung pag-express niya. Pero nung first term ko, ganyan din ako Hindi rin Ayun ako nga sabihin ko halos may ano kayo Oo, halos pareho kami. Iba lang siguro ang actuations na uso ngayon kaysa nung panahon ko kasi iba na yung generation ngayon. Pero halos ganyan ako dati kaya hindi ko maisip na bumoto na isuspend siya for something he said sa plenaryo. Di ba? Kobe, you spoke about the political realities kanina and we have one last point na kailangan ninyong ipaliwanag or i-debunk. This is a political reality. Toby Tiangco, pinaghahandaan na ang pagiging campaign manager ni Sara Duterte sa 2028. Hindi. Kahit kay BBM, hindi po ako nag-apply. Kung pwede lang ako tumanggi na ako noon. Kaya lang nahihiya lang talaga ako doon. Di ba? Nahihiya lang ako tumanggi. Bakit ko naman gugustuhin yung trabaho na yan? So definitely, hindi na naman totoo to. Di ba? Pero syempre, kung per post ang bayad dyan, iisip lang sila ng kung ano-ano. Di ba? Oo nga. Kung Toby, guys, do you have other questions? If we can proceed. Ano na lang ako, Kong, hirit na lang ako kasi nilip yung freeze order dun sa bank accounts ng mga personalidad na sangkot sa flood control projects. And after that, anong take mo rito? At ano na naman ang magiging epekto nito na impresyon ng tao sa Marcos administration? kasi kung Toby Marlon, after the lifting, humingi nag-request yung AMLAC executive director na ilipat siya sa BSP. Ay, okay, ganito muna ha. Yung pag-lift, hindi ko sure, Marlon, pasensya na, hindi ko Okay nabasa yung na yan. Hindi ko alam kung na-lift o kung nag-lapse na yung 6-month period Kasi parang pwede lang yatang i-hold yan unless may kaso, 6 months lang yata Pero So, pwede i-extend, di ba? Nag-lapse. Nag-lapse lang yata pwede mo yatang extend hindi ko sure baka magkamali ako kung ano yung reasons na pwede extend. Pero pwedeng extend. Ngayon, mas nagulat ako dito doon sa sinasabi ni EB na nag-request yung AMLAC director na mailipat, di ba? Sa Bangko So, Sentral. Bangko Sentral. Hindi ko alam. Likotan na natin isip natin, di ba? Hindi naman siguro kasalanan maging malikot ang isip, di ba? Wala kayong connection to doon sa impeachment ni VP Sara. VP Sara. Di ba? Medyo likotan natin ng konti. No. O wala kayang connection doon sa mga
involved sa flood control projects. Diba? Parang nakakagulat lang kasi bigla-biglang nag-request ng palipat at wala naman yata nakita pa akong explanation. Yes. Kung So, siguro- matindi yung mga banat sa'yo, no? O kung matindi banat sa'yo, Okay. at ang daming fake news na naglalabasan, at kami nagugulat, no? Hindi, okay lang Naniniwala sa ka akin. na mismo. I'm not worried about fake news. Diba? Yeah, Hindi hindi, ako worried. Kong, kasi matindi yung kampanya kong ng government against fake news. Ang tanong ko ngayon, naniniwala ka ba na mismong mga kaalyado ng Marcos administration ang pasimuno o gumagawa o nagpa-practice ng fake news? Yung pasimuno nito, yun ang, okay, I'll be very open. Yung pasimuno nito, kaya masama yung loob ko. Dating Deputy Secretary General ng House, nung panahon ni Martin Romualdez, tapos ngayon, doon ko nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos, yung mismong nasa likod nito. Ito ba si Sofronio ano? Yun, tumpak ka, EB. Tama mo, kahit ikaw hindi tayo nag-uusap privately, wala akong cellphone mo. Alam mo kung sino nasa likod, di ba? EB, di ba? Siya yung puppet master, di ba? Oo, si Ponyong. Ponyo. Diba? Oh, ang Ang galing ganda galing. ng bahay niyan, Kong. Ang ganda ng Ha? bahay niya. May pool pa. May infinity pool. Hindi lang bahay. Tingnan mo naman ang lifestyle niyan. Oh, yun. Kuyang, paano napunta si Ponyong dyan sa Cebu? Taga Cebu ba siya? Hindi. O paano umabot sa iyo dyan si Ponyong, Kuyang? Hindi, meron lang nagsasabi na kaibigan natin na mga butiki na naka-urban camouflage. Yan yung yan ang puppet master. Yan ang puppet master. So kung Diba? to be, now you're saying na that guy mentioned, nasa opisina pa, ng ganitong opisina dyan sa loob. So totoo po na si now Speaker Bogie D, talagang hindi nakapagdala ng kanyang sariling tauhan? Ayoko. Alam niyo, pagkatapos ko sinabi yan, dinagdagan naman ng 3 deputy speaker si Speaker Bogie D. Pagkatapos ng interview ko, binigyan naman siya ng 3 deputy speaker. Pero balik ako kay EB, di ba? So yun ang nagpapatunay. Yung puppet master, yung nagpapatakbo sa lahat ng trolls na yan, yung contact ng lahat ng mga vlogger na yan, ay mismong in-employ doon sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. So naka-budget ho. Gamit Kaya nga- ang taxpayers' money. Kaya nga, Kong, no, ito yung pangalawang tanong ko, no? Sabi mo nga, no, dinagdagan ng 3 deputy speaker si Speaker Bogie D, no, at kasama doon yung aming kongresista dito sa 5th District of Cebu na si Duke Frasco, kung saan ay tinanggal at pinalitan yung kanyang asawa bilang DOT secretary, pero ginawa din namang consultant or presidential advisor for sustainable development or communities. At si Congressman Albi Benitez na 3 kayo noon na biglang naging independent block when you nang sinabi niyo. How is your relationship with Duke Frasco and Albi Benitez? Hindi, okay lang. You know, I respect the political decisions of my colleagues, no matter who it is. Wala sa akin 'yon. Yung political decisions ng aking mga kasamahan sa Kongreso, hindi ko sila hinuhusgahan based on their political decisions. Pero tapatan lang, wala talaga akong respeto sa mga colleagues ko na walang prinsipyo o for sale ang prinsipyo. Yun, diretsa ang usapan.